Ang ating pong pag-uusapan ngayon is kasundo noong last Sunday. Ang title po ay Basic Teachings, and this is part 2. Again, ang basic teachings, ang turo na una dapat malaman. Ito ang simula bago ka pupunta sa ibang mga katuruan. Dahil hindi mo maunawaan ang susunod na katuruan kung hindi mo gets ang basic teachings. Katulad po ng reading, writing, and mathematics. Kapag ito ay mahina ang pundasyon mo nung ikaw ay bata, patungkol dito, mahihirapan ka pag ikaw ay nag-college o nag-high school. Hindi mo maunawaan ang mga susunod pang ituturo kasi mahina ang pundasyon. Sa salita ng Diyos, meron ding basic teachings. At sabi sa Hebrews 6, we talk about last Sunday, ang basic teaching which is eternal judgment. Kung hindi po ninyo yun napakinggan, I am highly recommending na pakinggan po nyo yung ating YouTube channel patungkol dito. Kasi ito po ay nakakalaya at napakagandang mapakinig, eternal judgment. Akala kasi ng iba ay talagang yung ating mga ginagawa dito ay walang judgment, no? Meron. Pero today, it will be a different basic teaching. Nasa Hebrews 6 pa rin. At ito ay the resurrection of the dead, o pagkabuhay na maguli ng mga patay. Hebrews 6 verses 1 to 2. Let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Surely, we don't need to start again with the resurrection of the dead and eternal judgment. Wag na daw laging yan ang pag-usapan. Maaari ka namang yan daw ay basic teaching. Ay ang problema, yung basic teaching, di natin alam. Kaya dapat natin pag-usapan at dapat lagi natin mapakinig. The resurrection of the dead. Okay. Nung una pa man, unang araw na nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus, ay nagpalabas na ng mga fake news ang mga pare at leaders ng panahong yon, mga Pariseyo. Ikinalat nila na hindi nabuhay si Kristo at ninakaw lang ng mga disipulo ang katawan ni Kristo sa libingan. Kaya there was an empty tomb. Bakit nila ginawa yon? Kasi worried sila na pag nalaman ng mga tao na nabuhay muli si Jesus, ay maraming manampalataya kay Jesus. Eh ano po ngayon? Ay di mawawala na sila ng followers, mawawala na sila ng power, mawawala na sila ng influence, at na kay Jesus na lahat. Kaya naman, maaga pa, kanila na agad inaalsan ng influence si Jesus. Nagpapalabas na sila ng fake news. Hanggang ngayon, marami pa rin hindi naniniwala sa mga Hudyo kay Jesus, na si Jesus ay anak ng Diyos, na si Jesus ay nabuhay na maguli. Hanggang ngayon, galing na ito sa unang ginawa ng mga Pariseyo noon. Kaya naman, kasama po ito sa dapat paniwalaan para maligtas. Kasama ito. Romans 10 verse 9. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ito'y kasama sa dapat na paniwalaan. Ang alin? That God raised Jesus from the dead. Bakit mahalaga? Bakit mahalaga to believe in our heart that Jesus was raised from the dead? Kasi po, dito nakasalalay ang ating resurrection o ang ating pagkabuhay na maguli. Saan? Doon sa pananampalataya na Jesus was raised from the dead, na nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus. Sabi ng 1 Corinthians 15:21 and 22. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, si Adan yon. Sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Jesus yon. And verse 22, sapagkat kung paanong kay Adan, ang lahat ay namamatay,
gayon din kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. So nakasalalay sa resurrection ni Kristo ang ating resurrection. Kung ang inaasahan lang natin kay Kristo ay pagpalain tayo dito sa lupa, pagpalain, papaano pastor? Financially, o maingatan tayo, o pagalingin tayo, o bigyan tayo ng mahabang buhay, ayusin ang mga relasyon. Kung yan lamang ang ating inaasahan sa Panginoong Hesus, at magaganda yun, tayo na daw ang pinakakawawa. Hindi ho ba yung maganda iyon? Yung pagpalain financially, yung bigyan ng mahabang buhay, yung paggalingin, di ko yung maganda yun. Oo, pero kung yun lang inaasahan mo, ikaw daw ang pinakakawawa. Bakit? Basahin ko muna sa inyo yung verse, 1 Corinthians 15 verse 19. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Kung dito lang tayo naasa, yung pagpapala sa lupang ito. Kasi, ang kaligtasang ibinibigay ng Diyos sa atin, through Jesus, ay pagpapalang lampas sa lupa. Ito'y hanggang sa walang hanggan. 1 Corinthians 15:32. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, tayo ay kumain at uminom, sapagkat bukas tayo mamamatay. Yan na lang daw ang ating gagawin. Kung wala tayong pag-asa sa buhay na maguli, na tayo ay bubuhayin kahit mamatay, ay tayo uminom na lamang ng uminom, kumain ng kumain, tayo magpakasarap. Bakit? Ay bukas ay mamamatay Ay, tatapos na Kaya pinakakawawa daw tayo kung dito lang tayo naasa sa mga blessings sa lupang ito. Kung walang resurrection, kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay bakit ka pa magpapakabuti? Bakit ka pa magtitiis? Bakit ka pa magpapakahirap sa pagpapakabanal? Bakit ka pa magse-self-control? Huwag na. Magpakasasa ka na sa pleasure dito. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Kailan po muling bubuhayin ang mga namatay? 1 Corinthians 15:23. Subalit ang bawat isa ay ayon sa kanya-kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga at pagkatapos ay ang mga na kay Kristo sa kanyang pagdating. Si Kristo ang unang nabuhay galing sa patay at ang sunod ay ang mga na kay Kristo o ang ibig sabihin nanampalataya kay Kristo. Tinanggap si Kristo sa kanyang puso. Sila naman ang kapag ka namatay ay bubuhayin muli. Kailan? Sa pagdating ng Panginoong Hesus. Sa rapture. Okay. At ito ang tanong ng marami. 1 Corinthians 15:35. Subalit, mayroong magtatanong, paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? Ayan daw ang mga tanong. At maraming nagtatanong. And I know, isa kayo sa mga nagtatanong. Paano ba nilalang ng Diyos si Adan? Kailangan maunawaan natin ito para maunawaan natin kung paano bubuhay ng mga patay. Paano ba nilalang ng Diyos si Adan? Ang lupa ay nilikha ng Diyos na mabuti. Genesis 1:31. God saw all that He had made and it was very good. Lahat ng nilalang ng Diyos ay very good, pati ang lupa. Dito sa mabuting lupa, originally kumuha ng material ang Diyos sa gagawing katawan ni Adan. Genesis 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Okay. Alam na natin kung paano nilalang ng Diyos si Adan. Kaya si Adan, originally, ay may katawang mabuti. Hindi namamatay. Hindi tumatanda. Hindi nagde-deteriorate. Dahil ito'y kinuha sa lupa na mabuti. Ito'y katawang suited sa earth. Bagay sa lupa. Ang tirahan ni Adan, ang tirahan ng tao.
At may utos kay Adan, alam niyo ito. Ang utos, huwag kainin ng bunga at siguradong mamamatay. Alam natin ang istorya, sinuway ni Adan ang utos, at ang resulta, hindi siya kaagad namatay kasi hindi natin naunawaan kung anong ibig sabihin ng Diyos na siguradong mamamatay. Pag Bible na nagsabi ng kamatayan, it means hiwalay sa Diyos. Yung physical death ay nangyari pa sa banda-banda riyan. Eventually siya'y namatay din. Pero yung siguradong mamamatay, there and then, once pagkasuway ni Adan sa utos, napahiwalay na siya sa Diyos. Death, my friend, is separation from God. Separation, praise God, from life. Patay kasi hiwalay sa source ng buhay. Kaya hanggang ngayon, maraming tao ay patay kahit lumalakad. Kapag ang taong yan ay hiwalay kay Jesus, hiwalay siya sa source ng buhay. Okay, dahil sa pagsuway, sinumpa ng Diyos ang lupa. Ang lupa na pinagkuhanan ng katawan ni Adan. Kaya pati ang katawan ni Adan ay napasama sa sumpa. Ang katawan ng tao ay naging subject to death and decay. Eventually, namatay na rin si Adan physically, which originally ay dapat hindi nangyayari. Alam ba ninyo, may nakausap ako? Parang siya ang sabi niya, siguro nabasa rin niya, na every decade, halatang-halata ang paghina ng katawan. Pag umabot ng 50, compared noong banda-banda riyan, ay ba't kayo ito parang humina? Pagdating ng 60, lalo na pag dumating ng 70, ang laki daw ng change pagkakadating ng 10 taon. Alam niyo ang tawag doon? Death, decay, sumpa. So, balik tayo sa tanong. 1 Corinthians 15:35. Paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? Ang tanong, Pastor, ibabalik ba sa original na katawan ni Adan ang tao? No. Bakit? Kahit ang katawan ni Adan ay hindi namamatay doon sa original niyang katawan, ang katawang iyon ay panglupa. Hindi yun pwedeng dalhin sa langit. Sa resurrection, o sa pagkabuhay nating maguli, ang katawan natin ay papalitan ng katawang panglangit. Noong gusto ko masundan niyo ito dahil ang ganda nito. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo akong kakausapin. Magpo-focus ako. Noong umalis si Jesus sa langit, iniwan niya ang kanyang maluwalhating katawan at isinuot ang katawang panglupa. Kasi, bakit iniwan ni Jesus ang kanyang glorified body sa langit? Hindi kasi yon panglupa. Hindi siya suited sa lupa. Yung katawan ni Adan ang panglupa. Kaya, kinuha ni Jesus ang katawan ni Adan. Yung katawang panglupa. Yun ang kinuha niya. Kaya naman, naganap na ang isang Diyos ay naging legit na tao. Okay, huwag niyo kakalimutan yun Noon namang pabalik na si Jesus sa langit, sinabi ni Jesus kay Father God, nagkatawang nabuhay na maguli ng Panginoong Hesus Sabi ni Jesus, John 17 verse 5, And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Ama, luwalhatiin mo ako ng luwalhating meron ako bago pa magsimula ang mundo. Okay. Noong ang Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli, hindi siya binigyan ng Diyos Ama ng bago na namang katawan. No. Ang glorified body ni Jesus, nung siya'y nabuhay na maguli, is the same body na meron siya sa kasimula-simulaan pa. Hindi binago. Yung iniwang katawan ni Jesus, which is glorified body, iniwan niya sa langit kasi hindi yun panglupa.
yun din ang ibinigay ng Diyos Ama sa kanya. Kaya ang sabi ni Jesus, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Ibigay mo na sa akin muli yung luwalhati ko na meron ako noon, bago pa magsimula ang mundo. Bakit po mahalaga yan? Tingnan nyo ha. Okay. Si Adan, galing sa lupa. Napag-usapan na natin yon. Ang katawan ni Adan ay bagay sa environment ng earth. Kapag ang tao ay pumunta sa hell, ang katawan niya ay nababago. Ito'y nagiging yari sa material ng impyerno. Bakit? Kasi yun ang katawang suited sa environment na naroon siya. Pag ang Christian ay pumunta naman sa heaven, ang magiging katawan niya ay katawang suited sa heaven. Laging ang katawan ng tao ay magiging bagay sa mundong ginagalawan niya. Ang tao ay, kaya naging tao, siya'y may katawan, hiningahan ng buhay at naging buhay na kaluluwa. Ang tao hindi pwedeng maging espiritu lamang. Hindi siya pwedeng palutang-lutang lamang. Hindi mabubuo ang pagiging tao niya ayon sa original na pagkalalang sa kanya. Kaya ang tao, saan man siya mapapunta, sa impyerno, sa lupa, sa langit, ang tao laging may katawan. At yung katawang niya ay nagbabago-bago ayon sa environment na kung saan ay nandoon siya. Okay. Philippians 3:20. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Hinihintay natin ang ating tagapagligtas galing doon, ang Panginoong Hesus. Anong uri ng katawan, Pastor? Yun ang tanong. Ang mapapapunta sa atin, sa ating resurrection o sa ating pagkabuhay na maguli. Ang anghel po ay may katawang panglangit. Katulad po ba ng katawan ng anghel? Kasi sa langit tayo pupunta. Citizen of heaven. So, yung katawan po ba natin ay makakapareho ng sa anghel? Listen, Philippians 3:21. Tutuwa kayo dito. Who by the power that enables him to subject all things to himself, will transform our lowly bodies to be like his glorious body. Babaguhin ang katawan natin na makatulad ng katawan ng Panginoong Hesus, hindi katawan ng anghel. Napakaganda na ng katawan ng anghel. Old Testament, pag may bumababang anghel, ang mga tao sinasambang anghel. Sa sobrang ganda, malalaman mo lamang kung yan ay anghel kapag sinabi noong anghel, ikay tumayo, wag mo akong sambahin. Anghel siya, napakaganda na. Pero kahit anong ganda ng katawan ng anghel, at itong katawang ito'y panglangit, hindi katulad ng katawan ng anghel ang ibibigay sa atin sa ating pagkabuhay na maguli. Ang ibibigay sa atin ay katawan na kapareho ng katawan ng Panginoong Hesus. Gaano kaganda ng katawang ito? Ito ang katawan ng Panginoong Hesus sa kasimula-simulaan. Sa kasimula-simulaan. Yung gandang yun ang magiging atin ding katawan. Now you will understand kung bakit galit na galit ang demonyo sa atin. Kung bakit galit na galit si Satanas. Inggit. Inggit. Sino ang tao? Who is man that you are mindful of him? Sabi ng Bible, bakit daw ang Diyos masyado tayong inaaruga? Sino ang tao? Takang-taka ang anghel, bakit ganun na lamang ang pag-aalaga mo, pagmamahal mo sa mga tao? Bakit mo ibibigay diyan yung bagay na gusto ko? Anong gusto ni Lucifer? Alam mo pa kung ba't siya bumagsak? I want to raise my throne on high. I want to be like God. Gusto niyang makatulad ng Diyos, ibig sabihin hindi sila magkatulad. Napakaganda ni Lucifer, pinakamaganda sa lahat ng anghel, pero gusto pa rin niyang makatulad ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang layo nila. Alam mo yung gusto ni Lucifer na yon, sa atin binigay. Sa mga taong mananampalataya kay Jesus, yung luwalhating yon, doon sa mga taong yon ibinigay. Kaya wag na kayong magtataka kung bakit galit na galit si Lucifer sa atin.
Ay, huwag kayong maglala, galit din ako sa kanya. Hindi siya kakampi. Bakit? Kasi ang gusto niya dalhin ang mga tao sa lugar ng kung saan ay inihanda ng Diyos para sa mga demonyo at kay Lucifer. Sa lawang apoy, yun ay inihanda ng Diyos para sa kanila. Pero si Lucifer, na naging Satanas, ang gusto niya, sama-sama na. Hindi niya masaktan ng Diyos, sasaktan niya ang Diyos sa pamamagitan ng pananakit sa mga mahal ng Diyos. We were created according to His image. Mahal tayo ng Diyos. At siya'y nalulungkot sa bawat taong tumatanggi sa Panginoong Hesus, ang tanging paraan ng kaligtasan natin. Bakit? Kasi alam ng Diyos ang mangyayari. Mapapahiwalay na yan ng dire-diretso. Hiwalay sa lupa, pag namatay, hiwalay sa walang hanggan. Mas ma-appreciate natin ang resurrection, ang glorified body, na katulad na sa Panginoong Hesus, kung mahaunawaan natin kung para saan ito. Okay. Paganda ito ng paganda. John 14 verse 2 and 3. My Father's house has many rooms, sabi ni Jesus. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Sa lugar ng aking Ama ay napakadaming lugar, napakadaming rooms. Iba't ibang translation to ito eh. Maraming rooms, maraming unit, maraming apartment, maraming mansyon. Kung hindi, sasabihin ko gano'n naman sa inyo, ako'y pupunta doon para ipaghanda ko kayo. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus. At ito, 14 verse 3 ng John. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Ang glorified body ay kailangan para makasama tayo ni Jesus sa langit. Gusto ni Jesus dalhin tayo that we may also be where He is. Hindi naman pwede ang katawang lupa doon. Miski pa yan ay katawan ni Adan nung hindi pa nagkakasala. Kaya kailangan bigyan tayo ng glorified body. Napakaganda ng langit. Napakaganda ng heaven. Alam ninyo ang ganda ng anumang bagay? Yan man bahay. Ang ganda ng bahay, yan man ay building, o yan man ay syudad. Ang ganda niyan ay depende lang sa nag-design at sa gumawa nito. Long time ago, si Paula Fox, siya po ay city designer eh. May design na siya sa Metro Manila para hindi bumaha. May design na siya, hindi lang sinusunod ang design niya. Nakakita ka kayo ng magagandang bahay? Nakakita kaya? Okay. Anong sabi niyo? Uy, kaganda. Hindi ba niyo naisip? Sino ang nag-design? Sinong architect? Sinong gumawa? Kaya maganda yon dahil sa nag-design. Ba't mo yan idinidin, Pastor? Dahil may sasabihin ako sa inyo. Hebrews 11 verse 10. Bakit magandang heaven? For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Magandang langit kasi ang Diyos ang architect at ang builder ng langit. Tayo po'y titira sa langit at ang lugar specifically ang tawag ay New Jerusalem or the Holy City. Hebrews 11:16. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Ang description po ng city na ito ay napakadami, pero magsasabi lang ako ng isa. Ito pong syudad na ito ay yari sa ginto. Kung yun man po ay talagang tunay na ginto, the way we know ginto, ay magaling din naman. Pero ang pagkakasabi dito, ay yun daw ginto ay parang tubig, transparent. Pero ang tawag nila ay ginto. This is all what I can say. Ano mang magandang material dito sa lupa, gawin mo yung perfect. At yun ang nasa langit.
Okay. At dala po natin sa langit, sa glorified body, dala po natin ang ating senses. We can see, we can feel, we can hear, we can smell, we can taste. Ang pagkakaiba, mas enhance lang. Alam ba ninyo ang aso? Mas malayo ang naririnig niya. Alam ba ninyo ang mga pusa, ang mga aso? May naririnig silang frequency na hindi natin naririnig. Kaya pag yung bagong taon, nagpuputukan, yung mga hayop, pasukan kung saan-saan kasi, may naririnig silang frequency na napakalakas na hindi natin naririnig. Mas matindi ang kanilang hearing. Okay. Pagdating sa langit, dala natin ang ating senses, mas matindi lang. Dala natin ang ating pang-amoy, dala natin ang ating panglasa. Our taste buds will be so perfect. Madadagdagan niyang ating nalalasahan. Dito sa lupa, siguro nalalasahan mo lang yung tamis, anghang, UFC, tamis, anghang, alat, maasim, bitchin. Pagdating sa langit, you will taste so many things na lampas doon. Eh, sarap na pag nakakita ka ng iyong paboritong pagkain. Alam mo ba kung ba't masarap yon? Gawa ng taste buds mo. Imagine, pag na-perfect pa yung iyong taste buds, ang dami mong nalalasahan, hindi mo nalalasahan noon. Ang maganda ganito, kakain ka sa langit, hindi dahil ikaw'y gutom. Walang nagugutom doon, walang nauuhaw doon. Kakain ka lamang for pleasure. Gusto mo lang dahil masarap. Huwag kang maglala, miski kumain ka ng kumain, hindi ka bibigat. Kung sa hell ay sobrang baho, according doon sa nagpatotoo na nakarating doon, yung near-death experience. Ang sabi nila, ang amoy na hindi matitiis. Sa langit, napakabango. Bakit? Dahil sa langit, walang kasalanan, walang kamatayan, walang nabubulok, walang decay. Mabango. Kaya sa langit, walang tumatanda dahil walang kasalanan, walang kamatayan. Dahil ang pagtanda ay symptom of death. Kaya tumatanda, ang ibig sabihin, palapit na ng palapit sa lupa. Si Jesus was 33 years old nung umakyat sa langit. At sabi niya, kung ano ako, magiging ganyan kayo. Kaya pwede mo na sabihin, ang mga tao, pagdating sa langit, ang kanilang itsura ay yung kanilang pinaka-youthful, pinaka-peak ng kaniyang pagiging tao. Usually, yan yung mga 30 years old Yan na yung Kaya pagdating ng 40, yan yung sa paano na. Kaya sa langit po, balik ang itsura sa kabataan. Wala pong matanda doon. Walang senior citizen. Walang discount. Kung sa hell ay mayroong black darkness, wala pang nakakaunawa kung gaano kadilim ng impyerno. Sapagkat sa lupa ay hindi kailanman dumilim ng ganong kadilim. Sa lupa, kahit sa kagitnaan ng kadiliman, lumabas ka, merong bituin, merong buwan. Sa impyerno, black, mas maitim pa sa kaping barako. Kung sa impyerno ay sobrang itim ng kadiliman, sa city of God sa langit ay maliwanag, puno ng iba't ibang kulay. Revelations 21 verse 23. And the city has no need of sun or moon,
For the glory of God illuminates the city, and the lamp is its light. Sa langit, hindi kailangan ng araw o buwan kasi ang araw, ang liwanag doon nanggagaling sa Diyos Ama at kay Jesus. Kaya maraming kulay, ito yung nasabi ko na nung una, yung kulay na nakikita ninyo dito sa lupa ay galing lamang sa liwanag ng araw or kung tatawagin ay white light. Pag nilagay mo yan din sa glass na parang pyramid or prism, lalabas yung rainbow. Iba't ibang kulay. Yun na po yung maximum na kulay na makikita ng inyong mga mata ayon sa ibinibigay na liwanag ng araw. Pagdating sa langit, ang source ng liwanag ay hindi araw, kundi ang Diyos. Isipin mo yung liwanag na iyon at isipin mo yung iba't ibang kulay na lalabas sa liwanag na iyan, kulay na hindi mo pa nakikita sa lupa, iba't ibang kulay, napakaganda. Lahat ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus. Colossians 1 verse 15 and 16. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Verse 16, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Ito na. All things have been created through Him and for Him. Lahat ay nilalang sa pamamagitan ni Jesus at para kay Jesus. Ang langit at lupa ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus. Lupa ang tahanan ni Adan. Para maging suitable ang earth kay Adan, nilalang ang katawan ni Adan galing sa material ng lupa. Langit ang tahanan ng Diyos at nilikha ng Diyos ang langit na suitable for Him. Para maging suitable ang langit sa Diyos, kailangan ang substance ng langit ay kung ano ring substance na meron ang glorified body ni Jesus. Kung ano ang katawan ni Jesus, yun din ang material ng langit. Sa lupa, ito inulit ko, ito nasabi ko na sa last Sunday, kung ano ang nasa katawan natin, yun din ang nasa lupa. Kaya yung katawan natin, yan ay marami kang makikita diyang minerals na kung anong meron din sa lupa. Ang katawan natin may zinc, may iron, nasa lupa din yon. Ang katawan natin ay mayroong carbon, meron niyang calcium. Lahat ng minerals na meron ng ating katawan ay meron ng lupa. Dahil ang katawan natin ay nilikha suited para sa lupa, para sa earth. Ang langit ay nilikha suited para sa Diyos. Kaya ang material ng langit, ang building block ng langit ay kung ano rin ang nasa glorified body ni Jesus. So, ang tanong, what is heaven made of? Ano po ang kayarian ng langit? Ano ang kanyang building block? Ang sagot, kung ano ang Diyos, ganon ang pagkakailalang sa langit. Ay ano po ang Diyos? Bigyan kita ng isa. God is love. Kaya ang langit ay yari sa pag-ibig. Ang material or substance ng langit ay love. We know love when someone make us feel love. Ang alam natin sa pag-ibig kapag may nagparamdam sa atin ng pag-ibig. Di ba, Joy? Di ba? Di ba? Nararamdaman natin ang pag-ibig kapag may nagparamdam ng pag-ibig. Di ba, Jewel? Pero napakababaw ng pagkaunawa natin sa pag-ibig kung ganan lang natin nararamdaman ng pag-ibig. Di ba, pag nagbigay ka, Mayor, ng bulaklak kay Mayora, nararamdaman ni Mayor ang pag-ibig? Nasaan ko si Mayora? Ay parang nagreklamo pa, Mayor. Kulang ang iyong ginagawa. Yan ang pag-ibig na alam natin. In heaven, love is not just a feeling. Love is the building block. Love ang semento, buhangin,
kung ano man tawag doon. Love is the molecules, love is the atom na nasa kayarian ng langit. Love na nahahawakan, love is tangible. Sa earth, sinasabi natin, kapag medyo nasa mood tayo, sinasabi natin, wow, love is in the air. Sa langit, sinasabi natin, air is love. Okay, para mas maunawaan. Merong nakaranas, near-death experience ulit. Alam ba ninyo kung bakit ako'y lagi nagsasabi niyang NDE, yung near-death experience? Alam mo ba kung ba't lagi ako nagsasabi sa inyo niyan? Kasi, napakadami nakakaranas niyan. There was a survey. Actually, ang sabi nila, 1 of 20 Americans have experienced it. And there is this author, si John Burke, na nag-survey siya ng 1,500 people who experienced near-death experience. Yung bang clinically dead. Patay na talaga. Flatline na. At meron silang karanasan nung sila'y namatay. At pinag-aralan niya yung common. Pero ito lang sasabihin ko, yung isa ang sabi, nung siya'y namatay, lumutang siya, nakita niya ang katawan niya, nasa operating table, kita niya ang nangyayari, nakita niya ang ginagawa ng doktor, at naramdaman niya, pataas siya ng pataas. Okay ha? Pagpapunta sa langit, ang ramdam ay pataas. Pagpapunta sa impyerno, ang ramdam ay pababa. Kaya kung ako sa inyo, lagi kayong nasa second floor, third floor, kayo pupunta doon sa basement. Okay. Ang sabi nung nakaranas na yon, bigla daw ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam na wala lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Bigla daw siyang nagkaroon ng kapayapaan, kakaibang kapayapaan. Alam mo sa lupa, hindi natin alam ang kapayapaan eh. Ang mga taong alam na kapayapaan ay kapag walang utang, kapag walang naniningil. Ang kapayapaan ay kapag ang bata hindi naiyak. Ang kapayapaan ay kapag ang videoke ng kapitbahay ay hindi maingay. Yan ang kapayapaan dito eh. Ang kapayapaan sa langit is something na mahahawakan mo eh. Ibang kapayapaan. Kaya yung mga tao nang gustong-gusto lamang ipagpapaala sa lupa ay nakakaawa yan. Sabi ng Bible, kawawa ka kung si Kristo inaasahan mo lamang sa lupa. Kaya sabi ng Bible, hindi pa nakikita na yung mga mata, hindi pa narinig na yung tenga, hindi pa pumapasok sa puso ni numan ang mga nakahanda ng Diyos sa mga tao nagmamahal sa Kanya. Alam mo ba, ang sabi nung nakaranas ng kamatayan na yon, nung daw siya tumataas, saka lang daw niya naunawa ng pag-ibig. Bakit? Ang hinihinga daw niya ay pag-ibig. Ramdam daw niya ang pag-ibig. Ang atmosphere ay pag-ibig. Bakit? Kasi ang langit is made of love. Kung si Jesus ay pag-ibig at ang langit ay kay Jesus kumuha ng material para gawin yon, ang langit ay yari sa pag-ibig. Hindi ko po maunawaan. Hindi mo maunawaan. Nasa lupa tayo. Nasa lupa ka. Iyong ina-analyze ang mga bagay according sa iyong na-observe sa lupa. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos eh. Okay. Nandiyan pa kayo? Kaya kapag kumikilos tayo sa lupa ng may pag-ibig, dinadala mo ang langit sa lupa. Thy will be done on earth as it is in heaven. Every time you acted in love, ang langit bumaba sa lugar na iyon. Pwede ba? Pababin mo naman ang langit sa bahay mo. Pababin mo ang langit sa school mo. Pababin mo ang langit sa relasyon mo. Pababain mo ang langit. Paano po yon? Act in love. Dahil ang love, ang environment ng langit. Heaven is our home. 2 Corinthians 5 verse 8. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Huh? I would prefer, ito si Paul nagsasabi, to be away from the body and at home with the Lord. Kaya pala, tayo lagi naghahanap ng home dito sa lupa. Maraming mga tao dito sa lupa, maraming bahay, kasi they are looking for a better home. You will not find it on earth.
Lagi nating sinasabi, home is where your heart is. Di ba? Sinasabi natin, home is the place where love is. At wala po sa lupang perfect love, kaya walang home sa lupa. Heaven is home because it is where perfect love is. Because God is there and heaven is made of love itself. Lahat, okay? Lahat na nagsabi na naranasan nilang makarating sa langit, and of course, sila'y na-revive, bumaba sa lupa at nag-explain, lagi nilang sinabi, nung sila'y dumating sa langit, they feel at home. Sila'y nasa kanilang home, tahanan. Uulitin ko, lahat ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus at ang sunod, lahat ay nilikha para kay Jesus. Colossians 1:16, all things have been created through Him and for Him. Okay. Another man experienced near-death experience, siya si Robert Marshall. Siya yung pinakabagong naglabas ng libro eh. Siya'y namatay ng 44 hours. Oh, kahaba. Oo, 3 beses siyang nare-revive doon sa 44 hours na yun, tapos magpa-flatline. Ang haba, kaya ang dami niyang karanasan. Dinala siya ng Diyos sa langit. Ito ang sabi ni Robert Marshall. Sabi niya, sa langit may mga puno, may mga halaman, may mga bulaklak, may mga hayop sa langit. Sabi ni Robert Marshall, sobrang ganda ng mga puno dahil iba't iba ang kulay. Remember I told you sa langit, napaka-colorful? Sabi niya, gandang-ganda na tayo sa mga puno sa lupa. Pero sabi ni Robert, compared sa mga puno sa langit, ang mga puno sa lupa ay itsurang namamatay na. Sino na-appreciate yung mga puno natin dyan sa harapan? Ay, pag yung maraming dahon, nakikita ko kayo'y nakaupo sa ilalim ng mga dahon at kayo natambay doon. Di ba ang ganda ng mga puno? Sabi ko nga, sana dumami ang forest dito eh. Sana magkaroon tayo ng park na forest lang. Kasi just a matter of years ha. Ilang years lang. Palaki ng palaki ang Rosario, magiging city. Walang puno. Pero kahit anong ganda ng puno, sabi ni Robert Marshall, ang mga puno sa lupa ay itsurang namamatay na. Ay, ang ganda. Kumpara sa puno sa langit. Hindi pa talaga natin nakikita ang nilikha na walang sumpa. Tayo'y pinanganak sa mundong sinumpa. Kahit anong ganda ng puno, gandang-ganda na tayo. Wala tayong comparison eh. Akala natin maganda na. Pero sa nakakita ng mga puno sa langit, yung mga punong yan ay parang namamatay. Itsurang namamatay. Sabi ni Robert Marshall, nung nasa heaven siya, ang mga halaman at ang mga puno ay may pinoproduce na sound. Parang music, pero hindi music. Ang hirap ipaliwalag, pagka yung wala kang word sa lupa. Na ang tunog ng bawat isa, may tunog ang halaman, may tunog ang damo, may tunog ang bulaklak, may tunog ang puno, nag-harmonize. Alam niyo kung bakit? Sumasamba ang nilikha sa lumikha. Kaya yung sinabi ng Bible, all things have been created for Him. Yang mga punong yan ay nilalang para sa Panginoong Hesus. Sinumpa nga lang, kaya hindi na marunong sumamba ang puno. Sinasabi mo'y mamunga ka, ayaw, bubumbahan mo pa. Alam mo, everything in heaven worships the Lord. Isaiah 55 verses 12, chapter 55 verse 12. You will go out in joy and be led forth in peace. The mountains and hills will burst into song before you, and all the trees of the field will clap their hands. Ito nung una, hindi ko maintindihan eh. Ito nga'y kanta na eh.
You will go out in joy and be led forth in peace. The mountains and the hills will burst forth, and all the trees of the field will clap their hands. Nakanta namin yun nun eh. Paano ka naman papalakpak ang mga trees in the fields? Paano ka naman ang mountain mag-burst into song? Heaven pala. Itong verse na to is talking about heaven. Lahat ng creation sa heaven, nagwo-worship kay Jesus. All creation were created for Him, for Jesus. Kaya alam nyo, okay, tuloy ko. Sa triumphant entry ni Jesus sa Jerusalem, alam nyo to. Noong pumapasok si Jesus sa Jerusalem, ang daan sa Mount of Olives, ang mga tao ay naglalagay ng kanilang mga balabal. Meron silang mga palm, maawit sila. Hosanna to the highest, purihin ang Diyos. Lumapit ang mga Pariseyo. Kontrabida talaga yung mga yan. Sabi ay, Guro, pigilin ninyo ang inyong mga disipulo sa pagsamba. Alam mo, sabi ng Panginoong Yesus, basahin ko sa inyo, Lucas 19:39, Teacher, rebuke your disciples. Verse 40, I tell you, He replied, if they keep quiet, the stones will cry out. Pag tumahimik yung mga yan, ang aawit ay ang mga bato. Again, Jesus is talking about heaven. And what heaven looks like, ang bundok ay umaawit, ang puno ay umaawit. Every part of our being will worship God. Itong katawan, alam niyo kung bakit kahit sabihin ko sa inyo kayo mag-devotion, kayo ay gumising sa umaga, kayo manalangin, kayo umawit, kayo magbasa ng Bible, ginagawa ganyan. Ba't hindi nyo ginagawa? Bakit di nyo ginagawa? Ako ang sasagot. Kasi, noong sinumpa ang lupa, na naapektuhan ang katawan ni Adan, yung sumpang iyon, ibig separation from God. The way the earth was created, which is to worship the Creator, hindi na niya magawa, separated na nga siya eh. Mas pinili ni Adan at ni Eva na kumain ng bunga na nagbibigay ng karunungan sa mabuti at sa mali. Bakit? Kasi ang sabi sa kanya, may tinatago ang Diyos sa iyo. Kainin mo yan at ikay makakatulad ng Diyos. Ayaw na nilang gawin ang pagkalalang sa kanila. Gusto nilang magrebelde sa pagkalalang sa kanila. So naputol ang relasyon. Yang katawang yan, ayaw nang sumamba sa Diyos. Hanggang ngayon. Sino dito na talagang pagka yung tinatawag na, oy, tayo na, hindi, gusto ko munang lumuhod. Dali na, nariyan sa sakyan, umalis na siya, ako'y mananalangin. Bakit? Hindi ko mapigilan ang katawan ko. Wala, no? Dahil nasumpa eh. Kaya tingnan mo, sabi ni David, Psalms 103 verse 1, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. He is commanding His soul. He is commanding His body. He is commanding His person. Alam mo sa aming life group, ito sinabi ni Brother Junar eh. Gusto daw niyang mag-devotion, gusto daw niyang magbasa, gusto daw niyang umawit. Ay pag daw nagbukas siya ng Facebook at nabuksan ng Reels, sunod-sunod na daw. Kaunti na lamang. Bakit hindi matapos? At mamaya, hindi na. Kailangan pa daw niyang suntukin ng kanyang dibdib. Sasabihin daw niya, bless the Lord, O my soul, bless. Pinapagalitan ng katawan, bless the Lord, O my soul, bless the Lord. Bakit ang kataway ganyan? Bakit tayo sumamba sa Diyos? Kasi hiwalay sa Diyos. Hindi talaga tayo nilikhang ganyan. Nagrebelde nga lang si Adan at si Eva at tayong umani noon. Ang langit ang ating home. Yan ang ating pupuntahan. Itong lupa, testingan lang to. Pero marami po tayong magagawa sa lupa na hindi natin magagawa sa langit. Tingnan po ninyo, sa patapos na ito,
Sa langit, hindi mo na kailangang mag-win soul. Lahat na naroon, ligtas na. Tapos na ang evangelism sa langit. Hindi mo na kailangan magpatanggap. Hindi mo na magagawa sa langit yon. Sa langit, lahat ng tao may relasyon na sa Diyos. Dito lang sa lupa, ikaw makakapag-invite ng mga tao makinig ng salita at magkaroon ng relasyon sa Diyos. Dito lang sa lupa, may ipamata mo sa kanila na hindi ka pupunta sa langit sa pamamagitan ng relihiyon mo. Na hindi pwede ang mga sagot na dito na ako pinanganak, dito ako mamamatay. Dahil dyan ka nga mamamatay. Kailangan kung mamamatay ka, may relasyon ka sa Panginoong Hesus. Nagsisi sa kasalanan, tinanggap mo ang Panginoong Hesus. At dito lang sa lupa mo yun magagawa. Saka na ho ako mag-evangelize pagdating sa langit. Wala. Wala kang masesharean doon. Meron kang magagawa sa lupa na hindi mo magagawa sa langit. Sa lupa, challenge ang magbigay. Lalo na at kulang ka. Isa sa mga reason kung bakit yung iba ayaw magpunta, laging sasabihin, sa inyo na may tithes. Alam mo, sinasabi ko, huwag kang magbigay. Umattend ka lang. Hindi pa rin naman na-attend eh. At kung may nakakarinig dito ha, kung yan ang issue kaya hindi ka attend, huwag kang magbigay. Pero hindi ako titigil ng pagsasabi dahil nakasulat eh, ano. Pero kung yun lang ang reason, please, walang issue tayo diyan. Mahal ka ng Diyos. Pupunta ka pa rin sa langit. Pero lagi ko sinasabi, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa ang pagpunta sa langit. Pero kung ikay tagalangit, bakit ka naman hindi kikilos upang mapalawak ang kaharian ng iyong Diyos Ama sa lupa? Kaya ikaw ay nagbibigay. Okay, may magagawa ka sa lupa na hindi mo magagawa sa langit. At ano yon? Ang magbigay. Bakit ho? Kasi, una, yung magbigay ng merong sakripisyo. Kasi sa langit, ikaw ay kumpleto eh. Wala kang kailangan. Sasabihin mo naman, ay dito ako magbibigay, hindi ako maapektuhan dito. Kumpleto ako, miski magbigay ako, marami ako eh. Oh, ano nga pala yung bunga? Napitas ko sa puno. Sabi niya, ba't mo ko bibigay pagkakarami? Kahit ikay magbigay, sinong bibigyan mo? Walang nangangailangan doon. Alam mo yung sacrificial giving, yung medyo hirap na hirap kang magbigay. Dahil ito'y may paggagamitan ko, pero uunahin ko ang Diyos. Dito lang sa lupa yun. Dito mo lang magagawa yun. Marami kang magagawa sa lupa, hindi mo magagawa sa langit. Alam mo gang, sabi ng Lucas 16 verse 9, I tell you, use worldly wealth, yung pera dito. Peso, dollar, kung ano man. Use worldly wealth to gain friends for yourselves, para magkaroon ka ng kaibigan. Bakit daw? So that, when it is gone, pag wala na si pera, you will be welcome into eternal dwellings. Issue pala sa langit, yung ikaw ay inimbita sa bahay nila. Di ba, ang Diyos nagpiprepare ng mansyon para sa kanyang mga anak? May nagsabi sa akin, wala pong dating yun sa akin kasi hindi mo na ako mahilig sa mansyon. Hindi natin naunawaan. Kaya yun iba't iba ang translation eh. Ang sabi, house. Ang sabi, I will prepare a room. Ang piniprepare ni Jesus sa iyong tahanan ay tahanan gusto mo. Ay kung ayaw mo ng mansyon, ay ba't yun ang ibibigay sa iyo? Kung ang gusto mo ay bahay within the lake, yun ang inihahanda ng Diyos sa iyo. Alam ng Diyos kung ano, kung saan ka sasaya. Mas kilala ka ng Diyos kaysa pagkakilala mo sa iyong sarili. At alam mo ba, ang sabi ng verse na yon, gamitin mo yung pera dito para marami ang maligtas. Para yung naliligtas, pagdating sa langit, imbitahan ka nila sa iyong tahanan. Ay, ayaw ko naman imbitahan ako. Ayos na ako din. Ako yung mag-Netflix. Pagdating sa langit, malaking bagay yon. Alam ng Diyos yon. Na ikay iniimbitahan sa kanilang tahanan. Alam mo, kung hindi mo alam ang langit, basahin mo ang Bible para alam mo ang pagkilo sa langit. Eto na. Worship team, please. Wala nang kasalanan at tukso sa langit. Wala na. Dito mo lang may ipakita ang pag-ibig mo sa Diyos sa pagsunod sa Kanya kahit may tukso.
Saka na ako magpapakabanal pagdating sa langit, wala nang satanas doon, wala nang tukso, wala nang bad influence, wala nang BI, wala nang magyayakag sa akin sa mga pagbabarik, pag-iinom, pagsisigarilyo, wala na, doon na lang ako magpapakabanal, di mo na kailangan. Sapagkat doon, banal ang lahat ng tao at pati wala nang kasalanan, wala nang tukso. Dito mo lang may ipakita sa Diyos na bawat hindi mo sa tukso ay sinasabi mo yung I love you Lord, dito lang. Dito mo lang may ipakita yon. Alam mo ba yun, yung lagi ko sinasabi sa inyo? Every time you say no sa tukso, sa temptation, you are saying, I love you. Dito lang sa lupa yun magagawa. And lastly, dito lang sa lupa. Sa langit ay perfect environment. Sumasamba ka habang ikay nasa perfect situation. Dito lang sa lupa, ikaw makakasamba sa Diyos. Kahit ikaw ay may problema. Kahit ikaw ay in pain. Kahit katatapos mo lamang ng heartbreak. Kahit ikaw ay may lack. Kahit kulang na kulang. Kahit kitang-kita mo in the midst of lack, in the midst of suffering, in the midst of pain, in the midst of problem. Dito ka lang sa lupa, makakasamba. Kahit naroon ka sa sitwasyong napakapangit. Sa langit, perfect environment yon. Doon kusang sumasamba ang mga damo, ang mga puno, ang bato. Kusang sumasamba. Dito lamang sa lupa, ang Diyos tatanggap sa iyo ng kakaibang luwalhati na habang ikay nasa gitna ng paghihirap, pagdurusa, nasa gitna ka ng problema, itatas mo ngayong kamay at sasabihin mo, O Panginoon Diyos, napakabuti mo. At bawat pagsamba mo sa lupa, kapatid, pinapakinggan niya ng Diyos. Kahit perfect ang pagsamba ng langit, ng mga anghel sa langit, iba ang pakinggan ang pagsamba ng mga tao na nasa gitna ng pagsubok, nasa gitna ng problema. At ngayon, mga taga-langit na pasamantalang nasa lupa, sasambahin mo ngayong lumikha. Sasabihin mo sa iyong katawan, Oh, soul, bless the Lord. Awitan mo siya.
Halimbawa, ini-intimidate ka ng sitwasyon mo. Halimbawa, ini-intimidate ka ng mga nangyayari sa buhay mo. Halimbawa, may mga taong iniwan ka who betrayed you. Halimbawa, ikaw ay nasa isang sitwasyon na sabi ng mga tao, wala nang pag-asa. Alam mo, sa pagkakataong iyon, meron kang magagawa na hindi kayang gawin ng mga anghel. Sa pagkakataong iyon na ikaw ay babang-baba, bagsak na bagsak, disappointed, frustrated, lungkot na lungkot, ay kay tutunghay, titingin ka sa langit at sasabihin mo, yours kingdom, yours power, yours forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Sa palibot ng mga taong hindi sumasamba sa Diyos na buhay, sa palibot ng mga tao na nais ang gawin ay ang mga nakagisnang mga ritual at kung ano-ano man, ang Diyos ay naghahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay naghahanap sa Kanya ng pupuri sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sa gitna ng tukso ng mga kasalanan, maaaring ikay bumabagsak, pero ang sabi ng Diyos, ikaw ay babangon at muli tuturuan mo ang iyong katawan na there was a time ay hindi sumasamba. Tuturuan mo ang iyong katawan, sasabihin mo, katawan, umawit ka. Katawan, sumamba ka. Katawan, itaas mo ang ngalan ng Panginoon. Katawan, worship, worship. Anumang sitwasyon, problema man yan o tao man yan, napipigil sa iyong sumamba, iisipin mo lamang, ikaw ay citizen of heaven. Ang nature mo ay sumamba. Dalawa na ang narinig ninyong basic teaching. The eternal judgment, talagang huhusgahan ang mga taong wala sa Panginoong Hesus. Dadalhin talaga sa impyerno. Siguraduhin mo na tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Wala nang iba kang pinakamatalinong gagawin
kundi ang totohanang magsisi sa mga kasalanan. Iayon mo ang iyong isip sa gusto ng Diyos at tanggapin mo ang iyong tagapagligtas. Huwag mong ipagpapalit ang kaunting taon dito sa mundo. Huwag mong ipagpapalit sa walang hanggan. Narinig mo kung anong impyerno, narinig mo kung anong langit. May sasabihin ako sa inyong verse, 1 Corinthians 15:34, magpakatino kayo at magkaroon ng matuwid na pag-iisip. Huwag na kayong magkasala, sapagkat ang iba ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. God is telling you na gusto niya na kung nasaan siya ay naroon tayo. Tunay na ang pagtanggap. Seryosohin mo ito. Ang nakasalalay dito ay hindi lupa't bahay lang. Hindi ang savings ng iyong pamilya. Hindi ang iyong reputasyon, ng iyong posisyon. Hindi ang nakasalalay dito ay ang iyong love life. Ang nakasalalay dito ay ang buhay na walang hanggan. Na hindi 100 taon, hindi 1,000,000 taon, hindi 1,000,000,000,000 taon. Ito'y walang katapusan. At mamimili ka, tatanggapin mo si Jesus o i-reject mo siya. Magsisisi sa kasalanan o mamumuhay sa kasalanan. Choose. Choose. And choose well. Choose well. Sabihin mo ngayon, o aking Ama, patawad po sa aking mga kasalanan. Sa mga paulit-ulit kong ginagawang kasalanan. Gusto ko na pong lumaya dito. Ayaw ko na ito. Panginoong Jesus, Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang Panginoon ko. Ikaw ang tagapagligtas ko. Ako na lang magpe-pray. Father God, I dedicate to you your people. Walang isa man ang mawawalay sa iyo. Walang isa man ang mawawalay sa iyo. Here are your children, O God, pati po nasa online. Alagaan po ninyo ang bawat isa. Lagi po kayong mangusap sa amin. Kahit sa aming pagtulog, mangusap po kayo. Ipaalala po ninyo ang langit, ipaalala din po ninyo ang impyerno. Upang kami magkaroon ng matinong pagpapasya. Send people na magpapatibay ng aming pananampalataya at dalhin mo kami lagi sa lugar na inihayag ang iyong salita. This I pray in Jesus' name. Amen.